Hello po. God bless us all po. To God be the glory po ulit. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayong lahat na madadaanan ng content ko na to? Isang mapayapang araw po para sa bawat isa sa atin. Isang ligtas na araw po para sa ating lahat. Amen. To God be the glory po ulit. Samot dalangin ko po sa ating Creator at sa kanyang bugtong na anak na naway lahat ng makakakita ng content ko na to excuse me po, magta-try pong tapusin. Isusunod ko po dito yung mga content ko na parang continuation po nung crystal clear excuse me po crystal clear po ng mangyayari talagang snatching na any moment po, any seconds po pwede nang mangyari. Parang konting reminder lang po para sa ating lahat. Sana po lahat tayo ay malusog pa rin. Lahat tayo ay may malinaw pa rin pag-iisip. Lahat tayo ay nagpapatuloy pa rin sa ating kaliitan, sa ating mga sari-saring sitwasyon sa buhay, nakakapagpatuloy pa rin po ang bawat isa sa atin na gawin yung mga daily routine natin, yung mga daily activities natin, yung mga trabaho natin, naaayos pa rin natin, yung mga career natin, nagagampanan pa rin natin, yung mga negosyo natin, kahit papano, patuloy-tuloy pa rin kumikita para sa mga pangangailangan ng bawat isa, ng bawat pamilya. Amen. Lahat po yan pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Pati po sa pinakamaliit na biyayang natatanggap natin. Lalong-lalo na po yung peace of mind, yung safetyness ng buong pamilya ng bawat isa sa atin. Lahat po yan ipagpanaw natin ang utang na loob sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po yung kalusugan ng bawat isa sa atin. Guys, maliit na real talk lang po muna to, maliit na POV, maliit na insights, maliit na life lesson and motivation. Sana po makapaghatid ako sa ating lahat ng isang motivation na talagang titimo, na talagang kahit papano mapapadagdag sa motivation ng bawat isa sa atin. Kasi guys, nung unang panahon po talaga, mahaba pang buhay ng mga unang nilikha ng ating Panginoon. Yung mga naunang propeta, yung mga naunang guro, yung mga naunang mga ginamit ng Panginoon para magtawid ng kung anong dapat at kung anong gusto talaga ng ating Creator na mangyari sa humanity. Napakahaba pa po ng buhay na na-enjoy nila. Pero ito po ang facts. Ang mga nabasa ko po, ang mga napanood ko pong mga content, mga mga documentaries, nagpapatunay po na bihira po yung mga propeta at mga hari na binigyan talaga ng Panginoong ng maginhawang pamumuhay. Karamihan po sa mga naunang tao guys, mahihirap lang po. May mga simpleng pamumuhay lang po. Pero masaya po sila. Masaya po sila kahit papano kasama nila yung mga anak nila, yung mga naging asawa nila. Kukunti po yung mga natatandaan kong karakter, pati mga hari na talagang mayayaman, mabibilang po sa daliri. Pero marami pong mga tao ang nabanggit ang pangalan sa banal na love letter na ating Creator na nagkaroon lang po ng simpleng buhay. Para po sa akin, sa sarili kong POV, naisip ko lang po guys, ito po pag-isipan din po ninyo nung lahat ng makakakita at makakapagtapos ng content ko na to, na talagang yung mga taong ginamit po ng Panginoon talaga, na nakasama niya talagang nakasalamuhan niya ng matagal, ang kanyang bugtong na anak po, talagang mayroon pong simpleng pamumuhay lang. Kasi parang itinatawid po talaga ng generation by generation ng ating Panginoon na mas payapa po ang buhay ng mga taong simple lang ang buhay. Mas malapit po yung mga taong ganun sa ating Creator. Yung parang hindi ka talaga sobrang yaman, yung parang nabubuhay ka lang ng ng normal lang, ng konti lang yung mga tinatangkilik mo. Ang naaalala ko po guys, correct me if I'm wrong, si Job po mayaman po siya. Marami po siyang lupa, marami po siyang mga pananim, marami po siyang mga alagang hayop. Tas magaganda po yung mga anak ni Job.
Pero payapa po ang buhay niya. Simple lang po ang buhay niya hanggang sa inunos, hanggang sa nagkaroon ng trials. Pero until pong malampasan niya yung trials niya, ibinalik po ng Panginoon yung dati niyang buhay. Kasi nga po ano siya, parang nalugmok siya eh. Parang kumbaga sa kawayan yumuko po talaga si Job. Parang ang lalim po ng context kung iisipin niyo po guys. Parang itinuturo lang po talaga ng ating Creator na magkaroon lang tayo ng katamtamang buhay. Yung hindi talaga sobrang yaman. Kasi parang ano po eh, parang sabi nga po ng Panginoon eh, maigi pa ang camel, makakapasok siya sa kaharian ng Panginoon. Ang mayaman po, napakahirap niya po para makapasok siya, para po siyang dadaan sa butas ng karayom. Yan po ay letra por letra, sinalita po yan ng bigatin san. Sundan niyo pa po guys, bali meron po akong content, tinatapos ko pa lang po, pero isusunod ko na po yun, i-upload ko na po. Hindi pa lang po kasi masyadong tapos. Tungkol po yun sa enhancement, sa talagang crystal clear na nangyayari na continuously nangyayari talaga sa generation natin. So, baybayan nyo po yun guys. Sana po kahit katiting talaga, kahit kalahati lang po, kahit 1% lang po ng 100%. Makapagtawid po ako sa sino mang makakakita ng content ko, ng maliit na motivation, ng maliit na insights. To God be the glory po. Thank you po for watching. Ingatan po natin ang ating kalusugan. Patuloy-tuloy po tayong magkumapit ng mahigpit sa pinanghahawakan nating faith sa ating Creator. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat at maging prepared po tayo kahit papano. Maging aware po tayo. Maging ready po tayo. Huwag po tayong masyadong magpakabahala, magpaka-worried sa mga nangyayari sa paligid natin. Maging alerto lang po tayo at dalasan po natin ang pagpipray sa ating Panginoon. Hari nawa po ay samot dalangin ko po sa ating Panginoon na tumatag ng tumatag ang faith ng bawat isa. Ang lahat ng nakakakita ng content ko, naway ingatan po tayo ng Panginoon araw at gabi, sampu ng ating buong pamilya. Amen. To God be the glory po ulit, and God bless us all. Patuloy po nawa ninyong tapusin ang mga Bible verses, life motivation na content ko. Hari nawa po nakakapagtawid talaga ako ng maliit na life lesson at insight sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you po ulit. Thank you so much po, and God bless us all.